Kaiju Number 8 Chapter 1. Ang Japan ang may pinakamaraming natalang pagsulpot ng kaiju sa buong mundo. May isang dambuhalang kaiju na nagpakita sa Yokohama City. At agad-agad na sinabihan ang mga tao doon na lumikas. Madali naman itong napuksan ng isang babae gamit ang kanyang sniper gun. Dahil napakalaki ng kaiju ang mga naatasang maglinis nito ay napasimangot gawa ng matatagalan sila bago nila tuluyang malinis ang lugar. Napansin ni Habino Kafka 32 years old ang kanyang kasama na may ginagalaw na parte ng kaiju na hindi muna dapat. At dahil nahuli na niyang nasabihan ang kasama niya nagresulta ito ng pagsabog at ang dugo ng kaiju na dumampi sa paan ng tagalinis ay nasugat na parang nasabuyan ng asido. Pagtapos matulungan ni Kafka ang kanyang kasamahan inatasan nila siya na linisin ang parteng bituka ng kaiju. Napailing naman ito pero wala na siyang magagawa kundi sundin ang inutos sa kanya. Pagtapos ng trabaho ni Kafka dumiretso siya sa pag-uwi para magpahinga at habang nanunood siya napansin niya na ang babaeng nakapatay sa kaiju ay napakaganda at pwedeng maging commander sa future sa tingin niya. Pinakita na ang babaeng kapitan ay kababata niya pala. Kinabukasan, may bagong part-timer sa kanilang department na ang pangalan ay Reno na gustong maging defense corps balang araw. Si Kafka ay sinubukang din pumasok sa defense corps dati pero di ito nakapasa at pinili na lang na maging cleaner. Tinanong naman ng Reno si Kafka kung bakit daw siya sumuko. Ang sagot ni Kafka, ginawa daw niya ang best niya pero sa huli siya ay napagod at sumuko na lang. Sumagot naman si Reno na siya ay hindi susuko na maging isang defense corps. Sina Kafka at Reno ay naatasang maglinis ang mga bituka ng kaiju at pagtapos nilang maglinis sila ay kumain muna. Sinubukan ni Reno na kainin ang binili niyang pagkain ngunit di niya magawa dahil naiisip niya ang mga nakakadiring laman ng bituka ng kaiju. Binigyan ng ni Kafka si Reno ng panulak dahil kung hindi daw ito kakain edi siya magtatagal sa kanilang trabaho. Pagtapos ng kanilang break sila ay nagtrabaho ulit at nung natapos na ang kanilang duty. Pinasalamatan ni Reno si Kafka kung di daw dahil sa kanya baka hindi daw niya nagawa ang kanyang trabaho ng maayos. Sinabihan niya rin ito na itinaas nila ang age requirement sa defense corps ng 33 years old. Dahil daw sa pagbaba ng populasyon ng tao. Sinabihan niya itong ikaw ang bahala kung i-try mo ulit buhay mo naman yan. Napapansin ko kasing malungkot ka dahil di ka nakapasok pero kung mali ang sa tingin ko hayaan mo na lang at samuko ka na lang sa pagiging defense corps. Bigla naman nagpasalamat si Kafka kay Reno at sabing mabait pala ito. May bigla namang sumulpit na kaiju sa likuran ni Reno at nagtatangkang kainin siya. Mabilis na kumilos si Kafka para sagipin ito. Sinabihan ni Kafka na tumakas na si Reno at mag-report tungkol sa pagsulpot ng kaiju. Tinanggihan naman ito ni Reno at sabing kung tatakas ako paano ka na. Bigla namang sumigaw si Kafka na kahit dalawa tayong manatili dito wala ding magbabago. Di ba gusto mong maging defense corps so dapat hindi ka mamatay na lang dito? Si Reno ay kumari pa ng takbo matapos magsalita ni Kafka. Nilaban ng mag-isa ni Kafka ang kaiju ngunit di niya ito kaya. Siya ay nakalmo ng kaiju sa dibdib at napaisip na bakit nangyayari sa akin ito. Biglang naalala ni Kafka ang kanyang kababata, na gusto ding makapasok sa defense corps. Sinabihan ni Kafka ang kanyang kababata na sila ay magpapaligsahan na maging astig na defense corps balang araw. Bumalik ang scene kung saan si Kafka ay nabalian ng isang paa. Nang aakma na ang kaiju na kainin si Kafka biglang dumating si Reno para tulungan siya. Sinabihan naman ni Kafka si Reno bakit ka pa bumalik dito. At agad naman sumagot si Reno na nakapag-report ni Do siya tungkol sa paglitaw ng kaiju at kung hahayaan lanang daw niya si Kafka nang mag-isa wala daw siyang karapatan para maging defense corps. Nung nasa bingit na sila ng kamatayan bigla na lang nagkabutas-butas ang kaiju sa katawan. Kinumpirma na ang kaiju ay patay na at ito ay gawa ng defense corps. Ang nakapatay sa kaiju ay walang iba kundi ang nakababata ni Kafka na si Ashiro Mina. Nasa hospital na sina Kafka at Reno. Sinabihan ni Reno na kung di mo ko tinulungan malamang patay na ako. Napakaastig ng ginawa mong pagtulong sa akin doon Kafka. Karapat dapat kang maging defense corps kaya subukan mo ulit pumasok. May biglang lumitaw na maliit na halimaw sa harap ni Kafka at sabing nakita na kita. Biglang pumasok ang maliit na halimaw sa bibig ni Kafka. Habang nagsasalita si Reno napansin netong hindi umiimik si Kafka at nung silipin niya ito isang halimaw ang kanyang nakita. At bigla na lang itong napasigaw. Ang halimaw ay nagsalita at sabing ako ito si Kafka. May metode namang nakakita kay Kafka at dali-dali nitong nireport na may kaiju daw sa hospital. Bigla namang napansin ni Reno ang matanda at dali-dali sinabihan si Kafka na tumakas na tayo dito. At doon nagtatapos ang unang chapter ng Kaiju Number 8. Kung nagustuhan mo ang review natin today huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. Salamat!